Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Escudero, nanganganib na mabuking ang ginawa sa 142.7 billion pesos budget insertion sa national budget ng 2025. Kaya pala takot sa Escudero na matuloy ang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte dahil sa koneksyon nito sa Vice Presidente. PBBM biglang naglabas ng desisyon kay Senate President Escudero. Napakalaking kahihiyan ang kinakaharap ngayon ni Escudero na maaaring magtatanggal sa kanya anumang oras. Dawit din dito si Senator Villanueva at iba pang mga senador. Ngayong nag-utos na si PBBM na imbestigahan ang National Budget Implementation ng 2025 at sinabi nitong pananagutin ang sinumang matataas na mga opisyal ng bansa na mga ang sangkot at mapapatunayan na nagwaldas ng pera ng bayan ay tila wala ng takas ang ilan pang mga mambabatas at mga senador na may kinalaman dito. Ayon sa balita, ay noong nakarating sa Pangulo ang ginawa di umano ni Escudero na insertion ay naggalit di umano at nagulat ang Pangulo. Ito ay ayon kay Senator Soto. Naghahanda ngayon ang Senado sa pangunguna ni na Senator Ligarda, Senator Soto at Lacson na imbestigahan ang budget insertion o budget implementation. Ito ay agarang aaksyonan di umano sa Senado. Samantala, nang tanungin tungkol dito, si Senator Escudero ay sinabi nitong bahagi ito ng demolition job laban sa kanya at kay Senator Villanueva. Hindi nito dininay ang budget insertion at sinabing maliit na halaga lamang ito kumpara sa napahalaking budget na inaprobahan ng Kamara. Kumakalat din ngayon ang video at larawan ni Escudero na labas-pasok sa Kamara noong kasagsagan ng bicameral conference kung saan pumupunta di umano siya sa opisina mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala sa kaugnay na balita ay bakit tila ayaw ni Escudero na matuloy ang impeachment ni VP Sara. Na ayon sa mga netizens ay baka meron itong papel kaugnay sa mga kaso ng Vice Presidente. O baka naman takot silang mabubulgar din at mabaliktad ng Vice Presidente kung sakaling matuloy ang impeachment niya. Nung mga may nagsasuggest na i-abolish na ang Senado, ano pa bang purpose itong Senado na ito? Kasi supposedly, ang intention ng konstitusyon sa isang Senado is pangalagaan ng ating national interest. At ang national interest natin is to make sure na accountable yung mga pinakamatataas na opisyal ng bansa. Mukhang hindi na ginagampanan ng Senado yung trabaho nila to ng command ng Constitution and to protect our national interest. Kaya after nitong trial, kailangan pa isipan natin, kailangan pa ba itong Senado na ito? Kasi parang hindi na ginagawa. Ang dami na nga nananawagan na i-abolish yung Senado. Kailangan na rin nating pag-isipan yan bilang taong bayan dahil ang nakikita nating Senado ngayon, sadly, tamad at nag-aabogado para kay Sara Duterte. Hindi na nga kinakailangan ng abogado ni Sara Duterte kasi wala pa nga silang ginagawa. Yung mga motion, yung mga nagiging balakid sa impeachment proceedings which is our solemn accountability process, yung mga senador mismo. At saka naman nakakita rin yung mga judges na nagmo-motion. Saka naman nakakita rin yung mga judges mismo ang nag-aabogado at wala pa nga yung mga abogado dito. It's just sad, no? It's just sad and we are seeing a Senate na nagiging balakid sa hustisya at sa accountability. ang stand ko sabi ko wag. Wag. Kasi ang purpose ng Senado, check and balance yan sa House. Baka kasi yung House of Representatives ay maging abusado naman, i-check siya ng Senado. Pero ang nangyayari dito, hindi. Walang silbi itong Senado na to. Itong mga check and balance na to, wala to. Parang lumalakas ang panawagan ngayon, abolish the Senate. Ha? Ha? Parang lumalabas ngayon, abolish the Senate. Ako sana nung nakaraan ayaw kong ano diyan. Ayaw kong parang samahan yung panawagan na yan. Pero sa kaganitong kagarapalan ng Senado at sa ganitong klase ng Senado mayroon tayo. Anyway, ang nai-elect naman diyan sa Senado yung mga artista, yung mga walang alam. Wala, nakakahiya. Nakakahiya lang na Senado yan. Kung ang Senado lang sana ay mga katulad nung panahon nila Aquino, nila Lucno, nila Tanyada. Yun, kagalang-galang yun. Nagiging ano talaga yun. Nagiging check and balance talaga yun. Pero ito wala. Anong klaseng check and balance ito? Wala. Mukhang mas dumadami ang nananawagan, ha? Unicameral na lang tayo. Ibig sabihin, isang chamber na lang para isa na lang ang binabantayan natin. Ha? Minsan kasi, ang problema, Kamara. Pero ngayon, ang problema, Senado. Garapal itong Senadong to. Ang Senate President, ang yabang, arogante.
Ha? Ang mga senador pa, mga katulad ni Jinggoy, mga katulad ni Padilla, mga katulad ni Marcoleta, mga katulad ni Lalito Lapid. Kagalang-galang ba yan? Kagalang-galang, mukhang tama na yung bulis na Senate na lang tayo. Ha? Para isa na lang ang Kamara. Isa na lang na chamber, unicameral. Kaya lang mag-a-amend tayo ng konstitusyon niya. Ha? Mag-a-amend tayo ng konstitusyon niya. Alam niyo mga kabunyog, ang purpose bakit sana may Senado? Ang purpose Ang purpose bakit may Senado? Ang dahilan niyan, bakit may Senado? Kasi ganito ang concept. Yung yung Kamara, yung House of Representatives, ang rene-represent legislative district. Yung mga halimbawa sa isang probinsya may 3 legislative districts, bawat district may congressman. So ang rene-represent ng congressman, yung representative, yung district niya. Pero pag rene-represent mo kasi yung district mo, parokyal yon. Ibig sabihin parokyal, maliit na area. Yung pananaw mo, maliit yung teritoryo mo. Yung interest ng district mo, ang pinapangibabaw mo. Dapat mayroong chamber o body na ang tinitingnan national interest. Kaya nagkaroon ng Senate. Kasi ang Senate at large. So ang mga nauupong senador, kahit halimbawa si Rapat, si Chis Escudero, Bicolano, pero hindi Bicol ang rene-represent niya dyan. National. Kasi elected siya at large. Pangalawang purpose ng Senate, ang inaasahan, pagka nasa Senado ka, kagalang-galang ka. Parang noong panahon ng ancient na mga ancient civilizations, pag sinabi mong Roman Senate, yung Roman Senate, pag sinabing senador ka sa lumang lipunan ng Rome, ay kagalang-galang ka. Kayo yung mga wise, yung mayroong wisdom. Kaya nga pag senator ka, parang ang wisdom mo kagalang-galang. Kaya nga ang ini-elect sa Senado, parang sila yung mga statesman, sila yung mga elders, sila yung mga may malawak na kaalaman sa lipunan, expert sila sa kanya-kanyang field. Hindi tulad sa mga House of Representatives na okay lang yun, i-elect nyo yung congressman sa district nyo, yung magre-represent ng distrito nyo. Pero pagdating sa Senado, wisdom, experience, yung grasp, yung grasp mo yung mga issue sa mundo at sa Pilipinas. Dahil pagdating ng panahon, itong mga senador ang posibleng panggalingan ng mga presidents, vice presidents ng bansa. Siyempre, pwede namang maging president, vice president ang congressman. Pwede namang maging president at vice president ang mga mayor. Pero usually, ang stature ng senador, malapit na sila sa pagiging presidente at vice-presidente. Ganyan ang stature ng Senado. Ganyan ang hindi sa totoo lang. Kaya nga, ang mga binibigay na power sa Senado, matindi. Sila ang nagkukonkor sa Senate, sa mga treaties. Sila ang nagkukonkor sa treaties. Ang nagkukonkor sa treaty, hindi House of Representatives, Senate. Tandaan natin yan. Ganun ang kapangyarihan ng Senado. Concurrent sa treaty. So pag dahil sa kanila binibigay yung kapangyarihan na mag-concur sa treaty, hindi nga sa House of Representatives yun eh. Hindi sa House of Representatives. Sa talaga, sa Senate. Ibig sabihin, dapat ang ilalagay mo sa Senado, malawak ang pagkaalam sa geopolitics. Malawak ang pagkaalam sa nangyayari sa mundo. Kasi sila yung magde-decide sa mga treaties eh. Concurrent sa treaty. Pangalawa, sila yung magiging judges sa impeachment. Huwes. So, ibig sabihin, dapat kung pipiliin mo mga miyembro ng Senado, parang yung mga kagalang-galang na maglilitis sa impeachment. Sa tingin nyo ba karapat-dapat si Ruben Padilla na maglitis sa impeachment? Karapat-dapat ba ang isang katulad ni Bato sa impeachment? Karapat-dapat ba ang katulad ni Lito Lapid? Ay, nakakalungkot. Yun yung problema ng Senado natin. Yan ang problema ng Senado. Yung purpose ng Senado based sa idea ng mga sumulat ng konstitusyon. Na
bicameral, parang yung Senado, ang tinitingnan nila, larger interest ng bansa. Larger interest ng bansa, national interest. Yung sa House of Representatives, dahil ang rine-represent nila ay yung distrito nila, inaasahan mo yan, mga iniisip lang naman yan, kalsada, mga tulay, mga proyekto sa kanya-kanyang probinsya. Yung pagbabago ng mga pangalan sa kanilang mga kalsada, sa kanilang mga highways, yun. Yung pagpropose ng mga batas para sa mga eskwelahan, colleges, state colleges and universities, yan yung pinagkakaabalahan ng mga kongresista. Pero ang senador hindi. Ang senador dapat malawak ang pag-iisip niyan. Kaya nga ang mga senador na kilala sa kasaysayan, dating senador Lorenzo Tañada, yung anak niyang si dating senador Wigberto Bobby Tañada, yung dating senador Raul Manglapus, dating senador Jose W. Jokno, yung ama ni Chel Jokno, dating senador Francisco Sumulo, o yan yung mga dating senador Claro Mayo Recto, o yun, di ba? Yan yung mga yan yung mga kagalang-galang na mga senador ng bansa. O, dating senadora Eva Estrada Calao, sa amin sa Bicol, may senadora kami niya noon. Ang unang babaeng top-notcher sa bar, si Tekla San Andres Siga. O, senadora namin yan, galing Bicol. Yan yung rep namin noon, nakaupo sa Senado. Bicolana. O, yan yung yan yung mga kagalang-galang nung panahon, Tekla San Andres, Siga. O, kaya, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang Senado dapat kagalang-galang yan sa mga nangyayaring ito. Mali si Cheese, mali si Amy Marcos, mali si Cayetano, mali si Estrada, mali ang Korte Suprema. Saan? Sa kuha nila sa impeachment ni Sara. Bakit nasabi nating mali sila? Pare-pareho kasi ang pagtingin nila sa impeachment ni Sara. Pare-pareho ang pagtingin nila. Ang pagtingin nila, itong mga binanggit kong tao, pati na yung Korte Suprema, ang pagtingin nila sa impeachment ni Sara, ito ay panggigipit kay Sara. Ito ay harassment kay Sara. Ito ay agenda ng isang grupo sa politika para si Sara ay gipitin, iharas, para hindi ito makatakbo sa 2028. Ganon yung tingin. Ganon yung tingin ng mga senador na ito. Si Chis Escudero, si Amy, si Cayetano, si Estrada, pati siguro yung ibang mga senador. Kaya lang, ito kasi yung vocal na nagsasalita. Ganon din, ang malungkot dito, pati ang Korte Suprema, ganon ang pananaw. Ano ba ang sinabi ni Chis? Sabi ni Chis Escudero kahapon, ang tinutukoy niya ang Kamara, ang House of Representatives. Pinangalanan niya, ang House of Representatives, huwag nyo kaming gamitin sa agenda ninyo. Parang ganon. Huwag nyo kaming gamitin, hindi kami papayag sa Senado na gamitin ninyo. Mali yung ganung pagtingin. Ang pagtingin ni Chis Escudero, may labanan si Sara sa sila Romualdez ng House at si Romualdez, kalaban si Sara, gustong gamitin ni Romualdez ang Senado. Kaya ang sinasabi ni Chis Escudero, hindi daw siya papayag hanggat siya ang Senate President para gamitin ng isang grupo ng mga politiko laban kay Sara Duterte. Mali yung ganun, mga kabunyog. Mali yung ganung pananaw. Senate President ka pa naman, ganun ang pananaw mo. Mali. Hindi ito labanan ni Romualdez at ni Sara Duterte. Hindi. Hindi ito labanan ng House at ni Sara Duterte. Ang gusto ditong magpanagot kay Sara ay ang mamamayang Pilipino. At ang Senado, ang papel ng Senado ay maging korte sa impeachment. Ang papel naman ng Kamara ay maging prosecutor. Sila ang mag-i-initiate. Sila ang magpapasimula ng impeachment. At once na mag-decide ang Kamara na dapat ituloy ang impeachment, ang papel ng Senado ay mag-conduct ng trial. Walang pakialam ang Senado. Walang pakialam ang Senado kung yan ay may tatamaan na politiko tulad ni Sara.
Kung ang nagtutulak niyan sa Kamara ay ang grupo nila Romualdez, hindi yan ang issue dyan. Hindi ito yung ano eh. Ang problema kay Chis Escudero, ang tingin niya, itong lahat ng ito ay maniobra ni Romualdez para gipitin si Sara, para hindi na makatakbo sa 2028. Hindi ito eh. Ito ay issue ng pananagutan. Napakaraming mga issue ng katiwalian kay Sara at dapat niya itong panagutan. At ang papel ng Senado ay maging korte. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Amy Marcos, ganun din ang sinabi. Ang sabi ni Amy Marcos, gusto niyong tanggalin ang Vice President. Bakit hindi niyo tanggalin o palitan ang inyong speaker si Romualdez? Ang pinapatamaan na naman ni Amy ang Kamara. Ang tingin ni Amy Marcos, dahil kakampi nga siya ni Sara, ginigipit si Sara. Pinagkakaisahan si Sara. Dahil pinagkakaisahan si Sara, gustong matanggal si Sara sa pagka-Vice President. So kung gusto niyong matanggal daw si Sara sa pagka-Vice President, wag ngayon, wag dito, wag ganito ang gawin. Tanggalin niyo muna yung speaker niyo. O kita niyo? Ibig sabihin ng pagtingin ni Amy, ang lahat ng ito ay labanan ni Romualdez at ni Sara. Dahil kakampi siya ni Sara, kinakampihan niya si Sara, so ngayon hinahamon niya ang Kamara. Bakit ba gusto niyong tanggalin si Sara kung gusto niyo tanggalin niyo ang speaker niyo? Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan sila mag-isip. Si Cayetano ganun din. Anong sabi ni Cayetano? Kung gusto niyong matanggal si Sara, talunin niyo na lang sa 2028. O yan, mali na naman yan. Ang tingin kasi ng mga senador, ang lahat ng ito ay politika. Hindi nila ito tinitingnan bilang pagpapanagot kay Sara eh. Ang tingin nila dito ay politika laban kay Sara. Ha? Ganon din si Estrada. Anong sabi ni Jingo Estrada? Ako, ayaw ko nang maulit ang nangyari sa ama ko. Ha? Pinagkaisahan siya. Hindi kinilala ang kanyang due process. At ito na naman ngayon ang nangyayari kay Sara Duterte sa Vice President. Hindi na ako makakapayag na maulit ang nangyari noon. O, di ganyan na naman, ano? Ha? So mga kabunyog, mga kababayan, lahat sila, ang pagtingin nila dito sa ginagawang ito ay pumumulitika laban kay Sara. Hindi nila tinitingnan ito na may mga lumitaw sa investigasyon na Kamara na grabing korupsyon ni Sara, yung mga confidential funds at iba pa, nakita yan ng taong bayan, may mga ebidensya dyan, at may mga grupo ng taong bayan na nag-file ng impeachment laban kay Sara dahil sa mga nakikitang katiwalian niya. Dapat siyang magpaliwanag at sumagot dyan. Pananagutan. Sinuportahan naman ito ng mga kongresista. Kung may agenda man sila Romualdez, kung may agenda man ang mga kongresista kontra kay Sara, agenda nila yan. Pero pagdating sa taong bayan, ang gusto ng taong bayan ay katotohanan. Pananagutan ni Sara Duterte sa bayan. Hindi magkasabwat si Romualdez at ang mga leftist. Hindi magkasabwat si Romualdez at sila Laila de Lima. Hindi magkasabwat si Romualdez o ang Kamara saka itong mga private complainants. Hindi. Kung may agenda man si Romualdez na napapaboran siya dyan kasi kalaban niya si Sara, yun ay consequence ng impeachment na yan. Pero ang impeachment na yan ay pagsisikap ng taong bayan na mapanagot si Sara sa mga ginagawa niya. Ang dapat gawin ngayon ng Senado ay mag-conduct ng trial. Kilalanin yung karapatan ng mamamayan na manawagan ng accountability. Kilalanin din ng Senado yung karapatan ni Sara na idepensa niya ang sarili niya. Yan dapat ang ginagawa ng Senado. Ang problema hindi gayon eh. Ang pagtingin ng Senado, lalo na nito nila Chis, ni Amy, ni Cayetano, ni Estrada, ang lahat ng ito ay pamumulitika laban kay Sara. Kaya ang statement ni Chis Escudero, hindi kami magpapagamit sa inyo. Sabi niya, kayo na may mga agenda sa politika, tinutukoy niya sila Romualdez ng Kamara. Hindi kami magpapagamit sa inyo. Ha? Yan din ang sabi ni Amy. Ha? Palitan nyo ang speaker nyo, hindi si Sara Duterte. Sabi naman ni Cayetano, tulunin nyo na lang si Sara sa 2028.
Sabi naman ni Estrada, hindi ako papayag na maulit ang nangyari sa ama ko, maulit na naman ngayon. Ang nakakalungkot dito, ito ang nakakalungkot. Ganyan din ang pagtingin ng Korte Suprema. Kung babasahin natin yung desisyon ni Leonin, ganun ang sinabi niya. In fact, mayroong isang justice ng Korte Suprema ang nagsabi, concurring opinion niya. Sabi niya, masyadong highly immoral ang ginawang maniobra ng Kamara. Imagine niyo yan. So, ibig sabihin, ang pagtingin dito kahit ng Korte Suprema, itong nangyayaring ito ay maniobra ng mga politiko laban kay Sara. Hindi. Para sa taong bayan, ito ang pagpapanagot kay Sara. Gusto ng taong bayan na managot si Sara kasi grabe yung ginawa niya. Garapalan yung ginawa niya. Pera yan ng taong bayan. So anong ginawa ng taong bayan? Lumapit sa Kamara, nag-file ng impeachment complaints. Sinuportahan naman ito ng mga kongresista ng Kamara. Kung sinuportahan man ito ng mga kongresista ng Kamara nila Romualdez dahil pabor ito sa kanila dahil kalaban nila si Sara, walang ano yun. Ang importante dito, mamamayan ang lumapit at nag-file ng impeachment complaints. Mamamayan. So ginawa ng Kamara, inaksyonan. Nag-file ng impeachment complaint ang Kamara sa Senado. Ano naman dapat ang papel ng Senado? Dapat ang papel ng Senado, pinakinggan ang boses ng taong bayan na mag-file ng impeachment. So anong gagawin nila ng Senado? Bibigyan din ng pagkakataon si Sara Duterte na idepensa ang sarili niya. Yun ang impeachment trial. Dapat naman ang Korte Suprema hindi nakialam. Hayaan natin ang impeachment na gumulong. Kapangyarihan yan ng mamamayan na mag-file ng impeachment. Kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate ng impeachment. Kapangyarihan ng Senado na mag-hold ng trial para mapanagot si Sara. Makapagpaliwanag din si Sara ng panig niya. After niyan, magdi-decide ang Senado. Ano man ang kalabasan ng impeachment na yan, lalapit ang sa Korte Suprema, sino man ang ano. Dito hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari dito, dinelay ng mga senador dahil sa tingin nila, politika ito. Ang Korte Suprema naman, pinatay ang impeachment dahil sa tingin nila, politika ito. At ngayon, dinismiss na ng in-archive, pero dismiss na rin yan ng mga senador dahil ang tingin nila, politika ito. Ang sabi ni Chis Escudero, hindi kami pagagamit sa Kamara. Ang sabi naman ni Amy, si Romualdez na lang ang tanggalin nyo. Ang sabi naman ni Cayetano, talunin nyo na lang si Sara sa 2020. Ang sabi naman ni Estrada, hindi ko mapapayagan na mangyari din ngayon kay Sara ang nangyari kay Estrada na kanyang ama. Hindi nila tinitingnan ang lahat ng ito bilang pananagutan o pagpapanagot. Yan ang malungkot. Munang matapos ang motion for reconsideration, madesisyonan ng Korte Suprema. So yan ang didesisyonan ngayon. Ang sabi ni, iba-iba ang pananaw dyan. Ang sabi ni Joel Villanueva, hindi, dapat desisyonan na ngayon. Kasi sabi ng Korte Suprema, immediately executory. Ay kung hihintayin pa yung desisyon ng Korte Suprema, di hindi immediately executory yan. Ang sabi naman ni Bato de la Rosa, wala na dapat debate. Malinaw naman ang desisyon ng Korte Suprema. Yan yung mga ngayon mga kabunyog, mga kababayan. Kaya napaka-importante nitong araw na to. Ngayon ang tanong, ang tanong, bakit ba pinipilit ng Senado na desisyon na ngayong araw? Anong totoong dahilan? Ako may nakikita akong play dyan, mga kabunyog. May nakikita akong play dyan. Bakit actually napaka reasonable naman nung panawagan na wag na munang desisyonan ngayon. Di ba? Yun ang posisyon ni Senadora Loren Legarda. Sabi ni Senadora Loren Legarda, premature pa. Hindi pa naman talaga napaka-final ng desisyon kasi nga may motion for reconsideration. Yun din ang pakiusap ng Kamara o ng House sa Senado.
sabi ng Kamara, hiling namin, request namin sa Senado, wag nyo munang desisyonan. Hintayin nyo yung resulta ng aming motion for reconsideration. Oh, shout out, Valentin Bourbon. Enit Bear, good morning. It's Miria. Oh, sabi ni It's Miria, papatayin nilang impeachment, ililibang nila dahil itong mga korap na trapos ay kasamang babagsak ni Sara. May mga lihim na mabunyag kapag hayaan nilang mailabas ang mga ebidensya. Ha? Hindi, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit? O yan, i-discuss natin yan. Kasi di ba, napaka-rationable nung sabi ni Loren Legarda. Premature pang patayin natin ang impeachment. Bagamat mayroong sinabi ang Korte Suprema na immediately executory, nag-motion for reconsideration ang House at tinanggap naman ng Korte Suprema kahapon. Tinanggap ng Korte Suprema kahapon yung motion for reconsideration. Ibig sabihin, hindi dinismiss outright ng Korte Suprema. Kung sa tingin ng Korte Suprema talagang immediately executory yung desisyon nila, hindi na sila mag-i-entertain ng motion for reconsideration. Dapat dismissed outright. Pero hindi. Ang order kahapon ng Korte Suprema, tinanggap yung impeachment na yung motion for reconsideration at pinapa-comment si Sara Duterte at yung abogado ni Sara na si Torion, pinapa-comment within non-extendable 10 days. Within a non-extendable period of 10 days, pinapa-comment. So, ibig sabihin, hindi papatay ang impeachment. Bakit papatayin ng Senado? Alam nyo kung anong pinakadahilan? Ako nakikita ko na. Nakikita ko ang dahilan niya. Sa tingin ko lang, opinion ko to. Ha? Alam nyo kung ano? Kasi, kapag dinismiss yan ng Senado ngayon, kapag dinismiss yan ng Senado ngayon, binasura na ang impeachment, ang sasabihin lang naman ng Korte Suprema niyan, moot and academic na. Huwag na nating i-resolve itong motion for reconsideration kasi wala nang impeachment. Nag-decide na ang Senado na itigil na yan, binasura na. So therefore, moot and academic na. Bakit pa kami magdi-decide sa Korte Suprema sa motion for reconsideration? Di ba? Kumbaga, ganito mga kabunyog. Tinanggap ng Korte Suprema yung motion for reconsideration. Pinapa-comment si Sara. Bakit ginawa ng Korte Suprema yon? Ay, grabe yung baklas sa desisyon nila. Kailangang makabawi sila. Kailangang wag lumabas na garapal sila. So, para hindi lumabas na garapal, kinakailangang tanggapin ang motion for reconsideration. Kasi due process naman yun. Alangan namang hindi mo pagbigyan yung pagpa-file ng motion for reconsideration. Standard naman yun. Komentaryuhin mo yung other party, yung kampo ni Sara. At pwedeng magsagawa pa nga ng oral arguments ang Korte Suprema. Pero, sa bandang uli, dahil i-dismiss na ng Senado ngayon yan. Pag dinismiss ng Senado ngayon yan, yan ang gagamiting dahilan ng Korte Suprema para sabihing moot and academic na. Bakit moot and academic na yung issue? Moot! Wala nang silbi ang issue na yan. Academic na yan. Bakit? Wala nang impeachment. Dinismiss na ng Korte ng Senado. So ano pang impeachment ang pinag-uusapan? Wala na. So magiging moot and academic. Pero pag hindi pinatayan ng Senado ngayon, tuloy pa rin ang issue ng impeachment. Kumbaga, kapag hindi yan dinesisyonan ng Senado ngayon, tuloy pa rin ang issue ng impeachment. Hindi siya moot and academic. Pero kapag pinatayan ng Senado ngayon, pwedeng maging basis ng desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration. We opted not to